Magandang araw mga banateros at eto na nga, pag-uusapan na natin ng matindi ang ating pong nasagap na balita dyan sa Davao City. Yo. May hatid po tayong, ewan ko kung good news ba para sa ating mga kababayan. Pero sigurado ko, bad news ito kay Bongbong Marcos at kay Auntie Claire. Yun. Kasi alam nyo naman po, di ba? Tayo po galing ng Davao City. Kakalapag lang ng eroplano. Nag-vlog talaga tayo kaagad para ibalita ang mga nasagap nating balita dyan. At chika at saka chismis. Naku po, patay tayo dyan. Ayoko na magsalita na ano. Baka mamaya, naku, pagalitan ako. Ito lang masasabi ko sa inyo. Abangan nyo dahil marami tayong ichichika ngayon, ha? Ako muna bago pagpatuloy ay gusto ko muna mag-congratulate sa mga Davaoeños, sa kapulisan dyan, sa mga kasundaluhan natin na naandyan at yung kanilang Task Force Davao na kung saan nagpanatili ng maayos at organisadong ano man tawag doon? Nakalimutan ko na uli yung tawag doon. Yung sa pinaka-main event nila noong linggo na atin pong inatinan. Nakita naman po natin yan sa ating Facebook. Diba? Meron po akong shinare sa inyo na inatinan po natin dyan. Kasama po syempre ang ama ng Davao City na si Mayor Basti Duterte. Nako, grabe. Pero bago yan, kami muna ay nagkwentuhan nung isang araw. Nako. Mahaba-habang kwentuhan yun. Mahaba-habang kwentuhan yun. At yan ang ating ibabalita mamaya. Ikikwento natin yung mga kasi siyempre may mga tanong tayo tungkol sa kanya, tungkol sa kusino man, may mga tanong tayong ganyan. Ano ba? Tumatawag pa, iiwan na lang dyan sa baba yung pagkain eh. Matawag pa, magbasa kasi. Kakainis yung mga minsan di nagbabasa, no? Minsan pwede ba magbasa naman kayo? Hindi ko lahat napakarami yung matitinong rider dyan. Pero yung mga magbasa naman kayo. Para alam ninyo kung paano i-deliver yung pagkain, no? Bala ka dyan. Sandali. Istorbo naman kasi. High blood eh. Minsan kasi mga kababayan, hindi ko naman sinasabi sa lahat to meron tayong mga ilang ding delivery. Hindi ko na lang nasasabihin kung sino sa delivery na minsan hindi marunong magbasa ng ng instruction kung anong gagawin. Basta na lang biglang tatawag-tawag ng walang abiso. Hindi para sa kaalaman natin medyo hindi po tama yung ganun, ha? Para lamang po sa kaalaman natin. So, kung kayo po ay merong mag-message po muna. Kasi, syempre, meron din naman po mga nagtatrabaho, nasa meeting, at meron namang kumpletong instruction kung paano i-deliver yung pagkain, kung ano man, di ba? Nandun naman, nakakumpleto naman. So, medyo magbasa muna po tayo bago po tayo magtawag-tawag. Hindi naman po lahat. Ano lang yan, mga siguro 0.01%, parang si Ontiveros. Kadalasan naman nakukuha na yung instruction. Meron lang talagang mga 0.01. Ganun. Diba? Anyway, ayun na nga po. So, galing nga po tayo dyan sa Davao at nakita natin yung mga tao dyan. Saya-saya. Alam mo, habang sobrang ulan dito, dyan po sa Davao, maganda ho ang nakisama po ang panahon. Nakisama po ang panahon dahil open yun eh. Talaga palang bongga yun. Grabe yung event na yun. Bonggang-bongga. Akala ko, kasi ako, ilang beses na po ako naka-attend ng mga event sa mga probinsya. Diba, remember, ilang taon na akong manager ng Mocha Girls. Ilang beses na po ako, kasi usually ganyan yan, may event,
after no formal event, dun papasok yung entertainer sa pauwian na, yung mga tao, di ba? I mean, yung formal event. Tapos doon magkakaroon na ng entertainment. So, syempre, since nandun na kami, naka-standby kami, napapanood ko yung mga pangyayari sa mga probinsya. Akala ko ganito yung sa Davao, hindi pala. Grabe ang bongga. As in, amazing. Parang, antindi. Kaya pala, truck yung dumating na mga ng mga sasakyan doon dahil yung mga may parang presentation yun parang contest ng mga galing sa iba't ibang eskwelahan. Grabe ang bongga. Akala ko pa nga nung una, sabi ko, mahirap tong ginagawa nila. As in, mahirap Tapos paano kaya nila siguro naka-record na yung mga tambol-tambol, yung mga drums, yung mga kanta, yung mga narration, naka-record. Hindi pala. Live din. As in, kasi sanay ako sa ethnic kasi 'di ba, kung na maalala ninyo, ako po ay nag-aral ng 5 taon sa UP College of Music. So, sanay po ako sa ethnic instruments. Alam ko kung gaano. Alam mo yun, yung isang tunog, para bitbitin mo, sobrang dami. Alam mo yun, sa percussion, di ba? Ganun Ito, mabilisan nilang ginagawa. May buong banda, bit-bit, yung drums, yung mga iba pang mga instrumento, yung kumakanta, yung nagnanarrate, yung nagdadrama. Sabi ko, wow, everything is live. Noong una, hindi ako makapaniwala Sobrang hindi ako makapaniwala nung ginawa ko. Pinuntahan ko. Tiningnan ko baka mamaya. Alam mo naman ngayon, usong-uso yung mga rapper na lip-sync Di ba yung mga rapper ngayon? Pagka sa recording, ang ganda ng boses. Pero pag nag-live na, anyari. Parang ganun di ba? So titingnan ko talaga kung live ba yung mga drums, kung live ba yung kumakanta. Uy, grabe live. As in live. Sobrang live. Lahat ng instrumento live. Bilang musikero, sabi ko, particular ako doon. Iba pa yung synchronization noon at synchronization ng mga sumasayaw. Nag-perform, umaarte. Ang malupit pa dito, no time wasted. Kasi pag nagpalit, 2 minutes lang. 2 minutes o 1 minute and 30 seconds para magpalit yung mga grupo. So, kung alam mo kung ikaw manonood ng entertainment, it is very important yung transition Doon kasi nagkakaroon ng ng drag. Nagkakaroon ng nadadrag yung programa pagka tagal-tagal mag-prepare. Kasi kami alam ko yan Kami po bilang musikero, lalo nang dati may banda kami na ibig sabihin live band kasama nung aking grupo na Mocha Girls. Bago magkaroon ng transition, ang tagal mag-set up ng banda, ang tagal magkalas ng banda para sa susunod na banda, kaya nga pag mga festival na gano'n, music festival, ay dragging na. Nag-uuwian na ibang tao, hindi pa nagsisimula yung susunod na banda. Dito, 1 minute and 30 seconds or 2 minutes max. They have to evacuate. May orasan. Kailangan nila evacuate, kailangan pumasok within ganon kabilis. Sabi ko, believe ako doon sa organizer nun. Namangha ako. Kasi sabi ko nga sa inyo before ako nag-politics, yan ang hilig ko entertainment. Kaya nga ako di ba kung napapansin niyo pagka nakasunod kayo sa aking Instagram, sa TikTok, i-follow nyo ako doon. Hindi ako puro politika lang. Very ako pagdating sa entertainment. Lahat ng entertainment sa iba't ibang bansa pinupuntahan ko. Tinitingnan ko kung paano ang progressive ng mga entertainment. Halimbawa, dito sa Japan, grabe yung nila. Pag sa entertainment nila talagang todo yung mga performer. Dito naman sa China, ganito. Yung mga clubs nila. Alam mo yon? Dito, tiningnan ko din sabi ko, yung culture ng Pilipinas, na ikikwento nila ng mabilis, hindi boring. As in, nakakatuwa. Sabi ko, ang galing nito. Kung sino mang hinayupak na nag-organize nun, napakagaling mo
kung sino ka man. Sabi nila, isa din na mga nag-ayos niya, yung parang tourism ng Davao. Sabi ko, lupit. As in, malupit. Yun lang masasabi ko sa inyo, kaya congratulations, ha? Aside from dun sa chismis na nasagap natin. Yan ang mas matindi. Bakit? Kasi merong umattend doon na matindi. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. At meron akong nasagap na balita mula sa aking bibwit sa Davao. Mula sa isang agila ko doon sa Davao. Pero kasi maraming agila doon. Siyempre, ang pinakapinunong agila doon, si VP Sara Duterte. Pero marami akong agila doon na naka-install na tumitingin, tas ibabalita sa akin, uy, Banat Bay, ganito. Mamaya, ikikwento ko sa inyo. Pero bago tayo pumunta dyan, siyempre, iba muna pag-usapan natin. Eto muna. Kasi, eto yung introduction nun Nagulat ako nung biglang merong lumabas na ganito. Sabi na yan ang ini-expect ko, pati dun sa mga agila ko dun, ito ini-expect ko na mangyayari. Okay? Panoorin nyo muna. Ikikwento ko sa inyo, ha? Pagkatapos itong balita na to. Pasok. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni VP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, nauna sa balita, News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo? Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro itong bali-balita na nagre-request nga si Vice President. Maniniwala kayo dyan? Dyan sa pinalutang nila? PR to PR ang gumawa nito. Pinalutang nila na gusto daw makipag-usap ni VP Sara Duterte kay Marcos. Etong PR na to, ang pinalalabas nito, parang mahina si VP Sara Duterte. Are you kidding? Are you kidding talaga? Ayoko na magmura Are you kidding? Si Bongbong Marcos, kahit pag pumunta, sigurado ko baka batuhin pa ng itlog yan. Huwag nyo namang gagawin yun, ha? Huwag nyo babatuhin ng itlog yan dahil nabaha kayo, ha? Huwag ganon. Pero, binubusa ng tao, ayaw ng, alam mo, mga Pilipino, mahiyain lang Sa totoo lang. Pero ako, sa totoo lang, it's about time. I mean, hindi ko kabastusan yun para sa akin. If you don't like the person, the politicians visiting your place, ibu nyo. And it's a freedom of expression. Huwag nyo babatuin, ha? That's violence. Yun po ay may legal repercussion po yun. Pero yung ibubu ninyo dahil hindi kayo natutuwa sa ginagawa ng tao, it's about time na iparamdam natin dito sa mga alam mo, naiinis kasi ako Naiinis talaga ako pag may nakikita ako mga politikong ang sarap ng buhay habang yung mga kababayan natin nagdudusa. Sobra Alam mo yun, sobra, sabi ko. Kaya nga ako, eto, isang bagay na kinabilibang ko sa mga Duterte ay yung payak pa rin nilang pamumuhay. I mean, ito yung tinatawag na Duterte brand of leadership. Ngayon, iba Ako, marami kong nakakasabay ng mga politiko. Matik yan. Meron niyang naka-Land Cruiser yan. Kung hindi man naka-Land Cruiser, yung mga katulad, mga ganong klaseng kalidad ng, taas ng presyo ng mga SUV. Tapos may mga backup yan. Alam mo, eto sabi ko nga sa inyo, nakita ko si VP Sara Duterte, nakita ko si Pangulong Duterte. Siyempre, nagkaroon na lang ng maayos na sasakyan si Pangulong Duterte nung panahon ng presidente siya. Matik yun kasi merong presidential car. Pipilitin talaga siyang gamitin yun. Pero hindi pa nga yun yung magandang klase. Ngayon, pinalitan na BMW na. Hayop talaga. Hayop talaga itong presidente natin. Ang kapal talaga ng mukha. Kasi alam ko yung yung presidential car dati.
nung panahon ni Pangulong Duterte, it's an old Land Cruiser. Ang pagkaalala ko kung hindi ako magkakamali, it's an old Land Cruiser. Ngayon, BMW na yung latest. Nakita ko doon sa isang video, sabi ko, nung nakita ko nga yung video na yun, sabi ko, wala talaga tong presidente to. Walang puso ito. I mean, yes, you are the president, pero binago mo pa talaga. Kailangan mo pa talaga na mas maganda na sasakyan. Unless sasakyan mo yun, di ba? Mas malupit. Alam mo yun, parang, ngayon, ako, nakita ko si Pangulong Duterte noon. In many events, after niya, ng kanyang pagiging presidente, nakasama ko pa rin po siya, nakita ko pa rin po. Kung ano yung gamit niya dating pick-up sa Davao, yung pa rin ang gamit niyang pick-up nung pagkatapos siyang presidente. Hindi nagbago. Same. Nung mayor siya, nakikita ko na kasi siya nung mayor na kumakandidato siya, pick-up lang yun eh. Pagkatapos na maging presidente, pick-up pa rin. Nakikita ko pa rin yan. Ilang beses, after na maging presidente ni Pangulong Duterte, ilang beses ko siya nakita dumarating, ino-observe ko yan. Si VP Sara Duterte, ino-observe ko din yan. Hindi nila alam pero observant ako sa ganyan kasi mahilig ako sa sasakyan eh. Tinitingnan ko kung ano yung mga sasakyan nila. Alam mo yung si Vice President Sara Duterte, van lang na luma din. Hindi ko na siyempre babanggitin ko anong pangalan, pero van din na luma at hindi rin bonggang entourage. Eto ako, bibuisit ako eh. Alam mo kung bakit? Yung entourage ni VP Sara Duterte, Vice President, ito pinakasikat, pinaka-powerful sa totoo lang. When I say powerful, because she has the mandate of the people. Pero yung mga senator natin, mas maganda pa yung sasakyan kaysa sa kanya. Mas marami pa ang backup pesa sa kanya. Dali, isipin ko kung babanggitin ko. Sige na nga, banggitin ko na nga. Banggitin ko nga ba? Ang isa lang na nakita kong payak na senador na ilang beses ko na rin nakita yung consistency na payak, si Robin. Actually, siya nga may karapatang maganda sa sakyan eh. Bakit? Artista siya eh. I mean, ang bihira. Kumita lahat ng pelikula nun. Wala na flop na pelikula si Robin. I mean, kung meron man dapat, kaya lang naalala ko, kasi tinanong ko rin yan eh. Nung pala talaga noon, hindi pa senador si Robin, binenta niya yung mga sasakyan niya, tapos tinulong niya sa Mindanao. Napag-alaman ko yun. Kaya nga kung meron man din naka ng Duterte brand of leadership, si Robin. Sa totoo lang, ako, para sa akin, paulit-ulit ko sinasabi ito. Si Robin, mukha lang barumbado magsalita pero matalino yan. Pag nakausap nyo ng personal yan, ang daming alam sa history niyan. Sobrang, ang ano niyan, matalas ang isip niyan. Mukha lang hindi kasi dahil yung the way siya magsalita, ganun na kasi siya eh. Pero humility, ay grabe ho. Sobrang humble na tao niyan. Kahit ang taas-taas na yan. Kaya nga ako nagka-jowa dahil sa kanya. Sa totoo lang Unang jowa ko, alam mong ginawa ko? Pinapanood ko na maging sino ka man. Paglabas namin sinehan, sinagot niya na ako. Kasi hindi ako marunong manligaw. Hindi ko pa pala nasabi ito kay Robin, Hindi kasi ako marunong manligaw. Sa totoo yung bata ko, yung elementary ako, hindi ko paano mo manligaw? Paano mo sabihin I love you? Yung mga ganun. Hindi kasi ako hindi ako sweet na tao sa totoo lang. So hindi ko alam ang gagawin. Ang ginawa nung may sabi nung kaklase kong high school, isama mo doon ng sine, tapos doon mo hawak-hawakan yung kamay. Yung mga ganun ba? Yung style doon nung unang panahon ganun Ngayon wala nang ganun Diba? Sa club na hihipuan mo na Hindi. Sa totoo lang, sa sinehan. So, nandun kami sa sinehan. Hindi ko, nahiya akong hawakan yung kamay. Baka mamaya ganunin yung kamay. Talagang sobrang mahiyain po ako So, ang ginawa ko, nanood lang kami. Pero, lo and behold, after ng bumi ng maging sino ka man, paglabas namin, niyakap ako. Sabi ko,
Robin, utang na loob ko talaga sa ito. Unang jowa ko na tumagal ng 1 buwan. Kasi siyempre yung hype nung pelikula, nung 1 buwan lang, pagkatapos nun, wala na. Hindi ko na alam paano i-follow through. Paano magbigay ng mga bulaklak. Hindi ko kasi talaga alam yung mga ganun-ganun eh. Anyway, kaya kasalanan ni Robin. Anyway, ito si Robin, isa pa. Pangatlo, itong si Baste Duterte. Si Baste din. Kung alam nyo lang ang sasakyan ni Baste, basta, hindi rin yung, ayoko rin pangalanan, pick up din. Ewan ko kung pick up ng tatay niya yun eh. Pero wala din talaga. Tapos wala rin, alam mo yun, mayor ka ng Davao eh. Di ba? Mayor ka ng Davao. Dapat ang entourage mo 3, meron ka pang hagad. I mean, karapatan mo yun as a mayor eh. Para mas mabilis ka makapunta sa paroroon. Lalo na Davao City is the biggest city in the Philippines. So, for you to go to different places in Davao City, you need an entourage. You need people, you need mga pulis na motorcycle, di ba ganon dapat? Kasi, alam mo, nagpupunta kami ng ibang mga probinsya nung panahon ng Mohagers, ay grabe ho. Pag mayor, anak ng tutsang kalabaw, parang presidente. Pag governor, lalo na. Hindi ako nagbibiro. Pag governor, mayor ng mga probinsya, sila kasi yung hari dun eh. Walang batas dun kung hindi sila. Sila nasusunod dun. Yung nakalagay sa konstitusyon na presidente, vice president, senators, senate president, chief justice, lang ang pwede magwangwang. Ang basa nila doon, kami ang presidente nitong lugar na ito, therefore, allowed kami magwangwang. Grabe ho, walang biro. Si Baste, walang ganun. Wala. Hindi mo mamamalaya na dumadating na siya. Wala kang mamamalaya na, kasi ramdam mo yun eh pag darating. Alam mo yun, ramdam mo pagka darating na yung isang opisyal, ang grabing entourage, hayop. Hindi ko alam kung pinagsisigawan nila na powerful kami kayo, mga dukha lang kayo, mga animal kayo. Kaya nga, alam mo, etong mga Duterte, kakaiba ito. At eto, ituloy natin para mapunta na tayo doon sa punto ko. Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na Ayan. Kesyo gusto daw ng private for meeting. the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, spokesperson Harry Roque, ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nantanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron ngang ganitong request. Sabi niya, wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Gago kayo! Hindi nyo alam kung sinisidabihan ko ng gago Gago kayo. Ang magandang kausapin nito ni Bongbong Marcos, hindi si Vice President Sara Duterte. Ang dapat niyang kausapin, mga sekretary niya na pumapalpak pagdating sa baha. Pumapalpak pagdating sa transportasyon. Alam mo, meron akong hindi ko lang na-download meron ako napanood sa TikTok na halos may yak-yak na babae siya. Sabi kong sunduin na lang kita eh. Hindi, walang ganun. Sabi ko, may mapayak-yak na babae parang sinasabi niya, naiyak siya kasi kahit anong booking daw niya, wala siyang mabook na mga yung ride hailing na na mga na parang taxi, wala daw mabook. Sabi niya pa nga, nag-add na nga ako ng tip ng 100 pesos. Sabi ko, abugoy. Sa tingin mo papansinin ka ng mga driver na yan? 100 pesos. Hindi ko inaapi si ate Pinupuna ko yung mga driver. Yung mga driver na yan, mga oportunista din yan Sa totoo lang Kaya nga dapat ginagawa ng batas yan o mismong yung Grab o yung ano ba ito isa pa?
Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya dito yung Grab at saka may isa pa InDrive, di ba? At saka yung isa pa, yung electric. Kung sino man ang itinutukoy niya dyan, dapat gawan niya ng kumpanya na hindi namimili, di ba? O kaya nire-require bumiyahe tuwing may ganyan kasi kawawa yung mga kababayan natin. But again, aside from that, ang talagang palpak dito ay yung public transportation. Alam mo, hindi naging problema yan sa Davao. Punong-puno ng tao sa Davao City dito sa Kadayawan. Alam mo, ang dali mag-book ng Grab. Hindi ko nga alam kung bakit I mean, ang daling, kasi nga, ang sabi sa amin doon, marami kasing transportation. Hindi lang Grab. Tapos may mga bus pa sila. As in, yung magandang mga bus nila, marami silang transportation. Therefore, yung mag-aagawan yung mga transportation ng pasahero. Sa Maynila, it's the other way around. I'm not saying Manila City Metro Manila kulang. 'Di ba? So simple lang naman 'yan. Kung marami masyado ang tao o customer, 'di ba? O mananakay, magi-inarte mga lintik na 'yan. 100 di ka papansinin diyan. Bigyan mo ng mga 1,000 yan, baka pansinin ka agad-agad. Di ba? Sa totoo lang, hindi ako kaya lang, sabi ko nga, mistake ito. Itong yung sa mga ride-hailing na taxi na yan, yan? Parang panakipbutas na lang yan. Ang totoong problema dyan, wala talaga tayong matinong public transportation. Matagal na, alam mo, sa totoo lang dapat yung mga bus galing na sa gobyerno Kasi yung mga yan, alam mo yun, titigil. Hindi, unlike yung mga bus sa ibang bansa, di ba? You have to follow schedule. Importante yan. Actually, una ko na-experience yan nung bata pa ako na nagpunta ako sa Amerika kasi gusto ko maglakwatsa nun. Hindi naman bata. College, ganun. Tapos sabi sa akin nung mga kamag-anak ko doon, eto schedule ng bus diyan sa kanto na yan, meron ka masasakyan ng ganitong oras. Sabi ko, ba't may schedule? Hindi mo pwedeng kung trip kong pumunta doon na ako pupunta. Kailangan ako mag-a-adjust. Hindi kasi nga, kontrolado ng gobyerno yung oras para talagang sigurado. Ganun, parang ganyan. Tapos, doon pala sa ibang bansa rin, tulad ng Japan, Singapore, kung saan bansa, naka-schedule din pala. Taiwan, tayo lang pala yung walang kwenta. Akala ko sila yung walang kwenta. Tayo pala yung walang kwenta, animal yan. Ganon. Di ba? Sigurado ako kung saan mambansa kayo, nandyan, ganon din sa inyo di ba? Talaga naka-schedule. Pag hindi ka dumating ng tamang oras, good luck sa'yo. Alam mo, ito kasing nakikita ko dito sa imbitasyon na ito, pinalalabas nila na mahina si VP Sara Duterte. Kasi alam nyo kung bakit. Ito yon, ipapakita ko sa inyo. Yan. Kita niyo yan? Yan. Kita niyo yan? Ito yung Kadayawan. Andyan ako sa likod, nakikita nyo. Kumakain ng hamburger. Kasi nang bigay ng hamburger. Sa likod kami ni Bastian dito sa bandang kanan. Etong nasa kanan niya, hindi ho yan ordinaryong tao. Para ho siya kaalaman ninyo. Ito po ay padala ng US Embassy sa Manila. Yan ang kanilang political affairs officer. Political affairs. As a matter of fact, binati pa nga yan mismo ni Baste on stage. Ewan ko, siyempre hindi nababalita na mainstream media yan. Pero sigurado ako, nalaman na ng Malacanang yan. Kaya itong chismis nila na gusto makipag-usap ni Vice President, ulul, hindi kakausapin ni Vice President.
eto, kausap na. Eto pa, chika dyan. Sa kaliwa niya yan. Dapat sa kanan niya, yung ambassador naman ng China. Kaya lang nagkataon lang may schedule. Kaya hindi din nakapunta. Sabi ko nga, ganda siguro nun kung napicturean yun. Ano? Amerika sa kaliwa, kanan. At ito, chika. Ito, chika to, ha? Gusto niyo yung chika? Sige na nga, chika ko na nga. Galing sa aking agila sa dyan sa Davao City. Ang chika, matagal nang nangungulit yan. Siyempre, hindi nila i-deny nila yan. Matagal na daw di umanong nangungulit yan, nakausapin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil sa darating na eleksyon. Kaya alam mo, alam ng Malacanang na it's finish. Sabi nga, finish na. Yan ang totoo. Finish na. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, let's see. Time will tell. No? Basta yun na lang. At yan po ay ang kanilang, imaginein mo, political affair ka ng US Embassy, pupunta ka ng Davao. Diba? Ay alam naman natin, ang ibinibintang nila sa mga Duterte ay pro-China. Diba? Pero bakit na nandyan? At tila di umano nanliligaw na. Ang balita nga, ang gusto pa talaga nila makausap is mismong si Vice President Sara at syempre to si Baste dahil alam naman natin na pag si Vice President Sara Duterte ang na-impeach, malamang sa malamang ang itutulak ng taong bayan ay si Baste Duterte. At alam nyo ba, ito, isa pang chika to, merong isang survey. Kasi may isang gagong survey, may lumabas na survey na hindi kumpleto yon. Okay? May iba pang survey. May lumabas na survey, inilagay Leni Robredo and si Raffy Tulfo head-on with VP Sara Duterte and Amy Marcos. Lumamang dito si Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw naman na ng tao kay Amy. Alam mo, ito yung dapat matanggap ng anyone. Hindi pala si Amy ang ayaw nila. Ang ayaw nila yung pangalang Marcos. Aminado rin naman si Amy na nasira talagang pangalan ng Marcos. That's why she asked help from VP Sara Duterte last time to be endorsed dahil tagilid siya. Alam yan. Yung isipin nyo head on, Leni Robredo, Raffy Tulfo, Sara Duterte, and Amy Marcos as vice. Lamang si Leni. Bakit? Dahil ganun katindi ang epekto ng Marcos. Kahit sinong itandem mo kay VP Sara Duterte, kay Marcos, ay babagsak. And don't worry, ladies and gentlemen, I don't think pipiliin ni VP Sara Duterte si Marcos as Vice President. I don't think so. Malayo sa malabo yan. Malayong-malayo na, malabong-malabo pa. Ganon. Pero ito, may isang lumabas na survey na hindi binalita. Head on, Leni Robredo, Tulfo, alam mo kung sino katapat? Baste and Robin. Head on. Lamang na lamang si Baste. Kaya sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Para sa akin maganda ang tandem Baste at saka Robin. Parehong makamasa, parehong may Duterte brand, pareho ito yung kung gusto nyo na talagang revolutionary kind of thinker na leader, yung ala Lee Kuan Yew, alam mo yun, kasi ang Pilipinas hindi pwede yung mahinang nilalang katulad ni BBM. Alam mo, magpangalan kayo ng mga presidente, mga leader na namuno sa Pilipinas na inuuna yung pag-iinarte, inuuna yung pagiging professionalism, inuuna yung pagiging statesman. Ano nangyayari? Wala. May nangyari nung magkaroon tayo ng presidente nagbumura.
Kaya kailangan natin ng ganun eh. Ang Pilipinas, kakaiba na ho. Saan ka makakakita Asian countries. Asian countries, ladies and gentlemen. Pinagbabawal na vape. Alam niyo kung bakit? Talamak na kasi yung mga carts. Alam mo yung carts? At saka yung K. Ay, nakalimutan ko na yung K. O basta. Ultimong branded vape. Yung bala niya, ang laman droga na. Talamak na yan sa Pilipinas, hindi nila alam. Hindi. Alam ng gobyerno, pero hindi alam ng mga nanay, ng mga pamilya, pero sobrang talamak na po yan. Sobrang talamak na. Yung carts, yung marijuana, sobrang talamak na po yan sa Pilipinas. Kaya nga, pinagbawal na ang vape sa ibang lugar. Pinagbawal na. Alam nyo kung bakit? Kasi doon napapalusot ang droga. Yung hisingot-singot, wala na yan. Sabi nga nila, di ba, yan daw yung poor man's drug something. Pero sa ibang bansa kasi, kaya nung nakita nila kaagad, ito na pala ang bagong trend ng droga ngayon. Yung nanginginig-ginig ka, yung mga ganun-ganun. Tinanggal ang vape. Ganun. Tayo, baryotic pa rin tayo. Ano yan, vape? Vape, okay yan. Kaya kita mo lahat ng kabataan, binabanatan ngayon, nagbe-vape na sa club. Alam ko kasi nagka-club ako eh. Di ba? Pero sa totoo lang, papansin ninyo, nasa club, ang dilim-dilim, naka-shades. At least ako, light, yung ganito lang. Yung alam naman, syempre, ganun talaga lagi ko suot. Para hindi makita eye bags ko. Pero kita pa rin yung mata ko. Na? Pero marami ho dyan naka-shades. Alam nyo kung bakit naka-shades? Sensitive pag naka-party drugs. Ang ilaw. Ganun na ho. Hindi. Alam naman ng mga club, alam nga ng mga security. Pero pinababayaan lang nila. Ang dami na hong na-read na mga JTB. Nakalat yung mga yan. Pero ano nangyayari? Nga, ang gobyerno. Kaya nga alam mo, nako, tingnan mo. Tingnan nyo. One day, isang araw, baka ang unang mag-ban ng vape, Davao City. Antayin nyo. Sa tingin ko kasi ngayon yung curfew nila nananatili yun eh. Kahit ang dami ko ang nalamang kwento na ang dami na naglalabi ng mga opisyal ng gobyerno at nilalakad yung 1 a.m. Curfew sa Davao. Marami na. As in, di ba akala nila, okay to si Kasi si PRRD, medyo lenient siya, wait yan, pero galit sa paninigarilyo yan. Dahil nga sa nangyari sa kanya, na may, di ba, tinamaan siya nung para sakit sa sigarilyo. Si VP Sara Duterte na naging mayor, mas stricto daw. Ine-expect nila nung si Baste ang mayor, puro tattoo to. Chill to, umiinom to. Magiging mas lenient. Hindi ho. Mas mahigpit pala si Baste. Yan na napag-alaman ko. Yung sa coastal, yung lakaran. Alam mo yung lakaran ng mga tao doon, no? Naglalakad kami dyan eh. May mga nag-iihaw-ihaw. Nung una pala, yung mga mesa dyan, umaabot na sa karsada. Kasi marami nagiinuman dyan. Hindi pala nagiinuman. Kumakain, nag-chill. Sa coastal yan eh. Malapit eh. Lalakad-lakad dan doon. Sarap doon eh. Totoo, sarap tumambay doon. Sarap kumain doon. Chill lang. Alam mo, malapit na sila sa kalsada. Yung buong walkway. Pinatanggal ni Baste. Maraming nagalit doon kasi parang kumina yung negosyo namin kasi natanggal yung lakaran dito. Kasi nga, kay Baste, ang priority niya, syempre mas bata eh. Hindi ko masasabi si VP Sara Duterte hindi bata. Kaya lang nakakapunta yun sa mga lugar na gusto niya itsura ng Davao, parang Singapore. Ganon yung style ng pananaw niya. Modern, pero strict. Alam mo yun? Kaya kahit ang dami naglabi na nagsabi, tanggalin na yung liquor ban, humihina ang negosyo. Sabi pa nga niya, para bagang
humihina ang negosyo, ba't ang dami nagbubukas na bar? Hindi humihina ang negosyo dahil sa liquor ban. Mahina lang kayo sa marketing siguro, kaya kayo humihina. Which is true. Pinuntahan, nag-clubbing kami doon eh. Lahat pinuntahan ko, hindi ko kasama si Bastia. Kasi kami lang nila Boss Dada at saka ilang friends. Nag-ikot-ikot kami dyan, nila Tio. Puno naman eh. Kaya lang talagang pag alauna na, bukas na ilaw. Nagkakasiyahan yung mga bakla doon eh. Yung DJ kasi gago rin eh. Gagong matino yung ibig sabihin nito. Yung DJ bigla naman nagpatunog ng Make me water. Syempre, alam mo na pag water na yung tugtog. Alam mo yung kanta ni Tyra ba yun? Tyra. Na water. Ito mga bakla talagang kumuha na ng tubig. Binus-bus. Make me water. Bus-bus na sa katawan nila ng tubig. Ayun, tigil na. Kasi nababasa na yung club. Maganda pa naman yung club. Hindi, pero tama naman. Alauna na. Nung alauna na, binuksan na yung ilaw. Sabi ko, ano to, Dubai? Kasi gano'n, hindi pala Dubai, Qatar. Naalala ko sa Qatar, gano'n eh. May oras lang eh. Hindi asaya-asaya ng mga tao. Habibi yun! Di ba yung kantang Habibi? Sumasayaw-sayaw sa mga club yung mga Arabo. Gumaganyan-ganyan para mga ulol eh. Tapos biglang, alauna na, bubuksan yung ilaw. Ewan ko kung alauna o alas 2 nung panahon namin. Alas 2 ata. Alas 2 pagbukas yung ilaw. Nakita ko yung kahapon, sabi ko, ay, ang sad. Pero alam mo yun, kaya tuloy walang crime din kasi mas priority kasi yung kailangan safe. Umuwi kayo sa bahay, mag-aral kayo, hanggang alauna lang kayo pwede magliwaliw, magtatrabaho pa kayo bukas para maging productive yung city. Kasi there's a study eh. Ginawa nila ng study yan. Nas nagiging productive yung city pag hindi masyadong ganon. Which is true. Kaya sa Metro Manila, ang daming bobo. Hindi nyo ba napapansin? Hindi ko hinapi mga taga Metro Manila. Ako, dito ako nabuhay. Dito talaga ako lumaki. Pero ang dami yung sabit na utak dito sa Maynila. Kung tayo sa club, pakinggan nyo yung usapan ng mga Gen Z sa club. Inang bobobo. Yung ba? Hindi ako nagbibiro Sa totoo lang, ang dami ngayon yung mga geng-geng. Akala nyo yung mga geng-geng, yun yung nasa BGC na mga naka malalaking suotin. Maraming geng-geng din sa club. Oh. I mean, social na mga geng-geng. Kasi pag sinabi mong geng-geng, yung para mga gangster. Marami rin sa club na geng-geng. Ang gaganda. Ayos lahat ng ilong. May mga tato. Magaganda ang balakang. Malagaganda ang hinaharap sa buhay. Pero pag pinakinggan mo yung usapan nila, kasi chismoso ko eh. Ang tatanga. Sabi ko, kung nandito si Rizal, nagwala na yun. Sa totoo lang. Kung nabubuhay si Rizal, pinapatay niya siguro yung DJ dun. I mean, yung pinapatay yung tugtugan, hindi yung DJ. Pinapatay yung tugtugan. Bakit? Wala na eh. Ay ko, patay kang bata ka, parang wala nang kinabukasan ng Pilipinas. Kasi supposedly, yung kabataan, the next generation are the entrepreneurs. Sila yung mga negosyante. Hindi. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Ito, walang biro ito Sorry to say and this is really sad. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Dumadami scammer. Bakit? Mga walang trabaho, tas nag-TikTok. Nag-TikTok, naging affiliate. Nung nag-affiliate hala, sige paliwanag. Alam mo, itong produkto na ito, pag ginanto mo, ganyan-ganyan. Tapos talaga malinis. Pero sa totoo lang, pag binili mo, scam. Ilan sa inyo may experience na ganyan? Di ba? Sa totoo lang, wag hoy, ako ho. Minimum mga 5 ang ina-add to cart ko araw-araw. Tapos, buti na lang yung mga pinipili ko yung mumurahin lang. Pag, alam mo yun, sa 10 siguro na na-add to cart ko, mga 1 o 2 lang ang nagsasabi ng totoo. Kasi parang convincing yung mga scammer dyan sa TikTok. Alam mo kung bakit? Kasi ang dami sa mga Pilipino ngayon, hindi na nag-aaral,
walang trabaho, naging bobo na, ano ginawa? Nag-TikTok na lang, tapos nangi-scam na lang ng kapwa. Kaya puro ang produktong na, hindi ko naman sinila lahat ha, yung mga naging affiliate lang. Kasi maraming produkto sa TikTok na walang nagbebenta. Kasi walang commission. Pansinin niyo, bakit na walang commission yung produkto na yun? Kasi yung produkto na yun, talagang may quality. Hindi niya na kailangan ng nagbebenta, talagang binibili sila. Pero pag may nagbebenta, tapos ang mura-mura, matik yan, pangit yan pagdating. Ang dami ko ng returns. Totoo, kilala na nga ako nung JNT. Sa dami kong returns kasi pag nakita mo sa ano, ang laki nung parang sopa na higaan. Pas pagdating sa'yo, unan. Pero yung nagbebenta, grabe makakumbinsi ha. Scammer na eh. Sabi ko nga, eto mga Pilipino rin, no, galit na galit sa gobyernong scammer, mga politikong scammer, pero pagdating sa TikTok, mga scammer din naman. Di ba? Nakakaputi itong sabon na ito. Naubos na ako ng 1 kilo, hindi ba ako pumuti? Hindi ko naman siya inaano, no? Ano ang punto ko dito? Bakit? Now, etong picture na to, yung katabi niya, mukhang Pilipino yan pero hindi Pilipino yan. Half po yan, I think Puerto Rican, half Puerto Rican, American. Kaya nga tinan mo yung katabi niya, yung babae, American talaga. Alam mo, nakakakita kasi sila ng magandang leadership sa mga Duterte. No wonder, they are now di umanong sumusuporta na sa mga Duterte. Watch out, I'm telling you. And they have no choice. You know why? Hindi mo pwedeng dayain ng numbers, ang survey. Etong panahon na to, ginigipit lang nitong gobyerno to. Pero watch out. Before mag-2028, marami na magtatalunan. Ngayon, they're doing their best para ma-disqualify si BP Sara Duterte sa presidential race sa 2028. Todo nila yan. Lahat ng power, lahat ng pera, lahat ng panggigipit, gagawin nila yan. Gagawin nila yan. Pero isang bagay ang hindi mo madi-deny. The people talagang may tiwala sa mga Duterte. Kasi nga, alam mo yon, yung mismong works or action or accomplishment na nagawa nila, walang kaya mag-compare. Di ba tawan-tawa nga sila, bumaha sa Davao. Wala pang 1 araw, tapos na. Maayos na. Mabilis bumaba. Kasi, alam nyo, normal ang bumaha. Ang hindi normal, yung magtagal. Katulad na nangyayari sa Bulacan. O, di ba? Yan, sinumpatol itong si Bulacan. Yung mga nangyayari sa Pasay, sa Makati, sa Maynila. Ito wag ho natin anuhin ha. Ang talagang may kasalanan po niyan, para sa kaalaman natin ha, ang sisihin po natin congressman. Hindi ho yung mga mayor. Kasi minsan, wala namang control ng mayor eh. Although they have a little sa paglilinis, pagtapon ng basura, pag may mga ganyan, mayor may kasalanan yan. Pero pagdating sa project, DPWH kasi po yan eh. Yung sabihin ng DPWH, yan, national government. Yung presidente yan. With coordination, syempre dun sa congressman. Kasi ganito yan, ang dynamics niyan, the mayor, hindi naman sila nasa ilalim ng congressman. The congressman is the representative of every district to the national government. Sila gumagawa ng batas, sila ang kaya nga nasa Congress sila, kaya nga ang tawag sa kanila representative. So, sila yung maglalabi, kailangan namin dito ng proyekto, parang awa nyo na sa distrito namin. Yun ang kanilang purpose. Di ba? Aside from making laws. So, ibig sabihin, yung mga congressman talaga ang dapat sisihin pag nagbabaha sa mga distrito nyo. Hindi, yung mayor kasi, ang mayor, hindi naman sila makakalapit sa national eh. Unless,
alam mo yun, biglan sila sobrang kaalyado ng presidente yung mayor na yun, na binasbasan sila ng sobrang daming pera. Pero ang talagang may trabaho niyan, congressman. Kaya nga alam mo, sad to say, bakit? Kasi meron dito isang kupal na nagpapakalat na naman ng fake news. Tawan-tawa nga ako eh. Sabi ko, ito talagang tao na to. Ito. Ay, wait, hindi yan. Ito. Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? bilang bishop. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. False prophet talaga ito si Abante. Tingnan nyo bakit daw nagagalit ang Diyos? Grab, sabi ko, how dare you use the name of God for your politics? False prophet ka talaga? Sobra kang false prophet. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Oh, tama na sana, di ba? Tingnan nyo kung sino may kasalanan. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Nagagalit daw ang Diyos kaya tayo binabaha. Tapos, hinahanap niya si VP Sara Duterte. Anong ginagawa? Hindi ko alam kung tanga o bobo o talagang false prophet itong tao na ito. Ang Vice President, never niya naging trabaho o maglinis ng baha, maglagay ng flood control. Kayo yan eh. Trabaho niyo yan. Mga congressman. Kayo nga'y maraming allocation dyan eh. Ang Vice President hindi naglalagay ng allocation. Ang trabaho ng Vice President, antayin na mamatay yung presidente. Patay na po ba yung presidente? At hinahanap niyo si Vice President para sumulusyon sa baha? Ganyan na baka kahina ang tingin niyo kay Marcos? Nangahanapin niyo yung Vice President? Anong katangahan yan, Abante? Anong katangahan yan? Sa totoo lang. Alam mo, ako naniniwala ako kaya hindi lumalago yung church mo. Sobrang sablay ka eh. Sobrang kaya hindi lumalago yung church ito. Nakita niyo ba yung church ito kung gaano kadami? Hindi ko inaano pero grabe. Napaka-false prophet. Mantakin mo. Nagagalit na daw ang Diyos dahil sa baha tapos biglang sisisihin si VP Sara Duterte. Grabe yung mo. Tinamulitan natin yung pag-twist niya Oh. Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? bilang bishop. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Hindi ko alam kung false prophet to o bobo din eh. Ba't niya itanong sa Senator Judge? Required ba umattend ang Vice President o yung ini-impeach na tao to explain herself? First, this is how stupid you are, Abante. Alam mo, itong impeachment na to ay parang korte ito. Ang burden of proof ay doon sa taong nag-aakusa. Meron nga tayong tinatawag sa korte na trial by absentia. Ibig sabihin, ako bilang inakusa, a-attend lang ako doon sa arraignment. After that, yung lawyer ko na ang haharap. Ngayon, yung nag-aakusa sa'yo, patunayan niya lahat ng akusasyon niya. Tapos, i-cross-examine nung aking abogado kung sino man yung witness na ihaharap at pasisinungalingan yung sinasabi nitong nag-aakusa. Yun ang takbo ng korte. Tanga ka ba, Abante? Ako nagtatanong lang Tanga ka ba talaga? Nahahanapin mo doon yung inakusa? Bakit hindi mo kausapin yung mga tanga mo mga kasama dyan sa Congress? At sabihin mo na ayusin nyo naman yan.
Nasa atin ang burden of proof eh. Para patunayan talagang wala nang yung tiwala ng taong bayan kay BP Sara Duterte. Nasa inyo yan eh. Tapos hahanapin nyo ngayon si BP Sara Duterte. Manigas kayo. Hindi niya trabaho mag-appear sa impeachment. So kung ano man ang gawin ni BP Sara Duterte, wala kayong pakialam. Ayaw nyo ba nun? Hindi humaharap si BP Sara Duterte, partida para mawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Partida na yan, O bakit wala? Alam mo kung bakit? Kasi kung talagang threat kayo, kuwari threat yung accusation niyo ay merong timbang at threat, baka umatin pa si BP Sara Duterte. Hindi. Walang kwenta lahat ng mga paratang ninyo. Wala na nga nanonood sa impeachment eh. Kaya nga ako, ayoko na i-discuss yung impeachment. Wala namang bago dyan eh. Wala na saysay. Tsaka mantakin mo Eto, gamitin natin yung logic mo. Mr. False Prophet Abante. Isipin mo, nag-impeachment ngayong araw na to. Tapos ganun binaha ng ang buong Pilipinas. Hindi pala buong Pilipinas. Sorry, Metro Manila. Hindi ba pa sa tingin mo, pahiwatig din ng Diyos yun na itigil nyo na yung lintik na impeachment na yan? Ang imbestigahan ninyo, itong issue ng flood control. Imaginein mo habang lahat ng kababayan natin sa Metro Manila hirap na hirap makauwi sa bahay nila dahil sa tindi ng baha. Hindi sila makapagtrabaho dahil sa tindi ng baha. Nabawasan ng mga sinahod ngayong araw to dahil sa tindi ng baha. Pero ang impeachment court, ginagawa? Tuloy-tuloy. Kung saan ang hinahanap natin kung sino yung lumustay ng pera natin sa flood control? Di ba mga animal kayo? Hindi ba pahiwatig sa inyo yan ng Panginoon natin? Uy, itigil nyo na yan. Wala nang kwenta yung ginagawa ninyo. Inuusig nyo yung tao pero ito, kita nyo yung ninakaw dito? Bilyon-bilyon na ninakaw sa flood control tapos ang pagpo-focusin ninyo, yung walang mapatunayang akusasyon? Hindi, let's just follow his logic. Itong logic ni Abante, di ba? Bantakin mo. Ganong katindi yun, Kung ituloy nyo pa. Sige, ituloy nyo lang yung impeachment. Hindi kayo nahihiyaan yan. Yung mga kababayan natin, hirap na tapos kaya impeach natin si BP Sara Duterte. Ano? Si BP Sara Duterte may kasalanan ng flood control? Kayong mga umuusig sa kanya ang may issue dito sa flood control. Dapat kayong imbestigahan. Yan ang katotohanan. Anyway, maraming salamat po. Abangan natin ang mga susunod na balita ho dito sa pagdating ho dito sa di umanong nadinig nating balita na ang Amerika ay nakipag-usap na at nakikipag-usap na sa mga Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Bahala na kayo. Basta, sinabi ko na sa inyo yun, Okay, maraming salamat po. God bless the Philippines.